Sa mundo ng makabagong teknolohiya, power bank ang naging kasangga natin sa mga oras ng lowbat moments. Pero paano nga ba kung magagawa natin ito sa bahay, personalize at mas abot kaya? Tara't alamin kung paano gumawa ng DIY power bank na pwedeng maging lifesaver sa mga emergency o pang-araw-araw na pangangailangan. Ready ka na bang mag-level up si skills mo? Simulan na natin. So una dyan, kailangan mong kumuha ng mga 18650 batteries. Itong ginawa nating battery ay may capacity na 2,400 milliamp hour and then maglagay ka ng insulator sa positive line ng battery. And then gawin mo lang itong formation na to para makuha mo yung eksaktong fitness ng battery doon sa paglalagyan ng power bank. Yan. Then maglalagay tayo ng nickel strip. Spot weld natin tong nickel strip sa parallel line ng negative. Sundan nyo lang yung nasa video. Ganyan mismo yung arrangement dapat ng mga nickel strip para mas eksakto na mag-fit doon sa case ng power bank natin. And yan. So, ganyan lamang yung formation ng negative na line sa ating power bank. And then after that, doon naman tayo sa positive. Ganito din yung gagawin ninyo. Mag-cut kayo ng maliliit na nickel strip para pagdugtungin yung mga batteries. Wag ninyong gagayahin yung nandoon sa kanyang negative line kasi magkaiba sila ng position. Ayan. So, spot weld lang natin. Kasi ang gagamitin natin na pagko-connect dito sa positive line niya kasi maghihiwalay yan, yung apat na yan, apat-apat. So, ang gagamitin natin ay wire. So, ganito lang yung formation ng mga nickel strip na gagawin ninyo para mag-fit siya dun sa case ng power bank. Yan. And then, ang next na gagawin, ifo-fold mo na yan kasi kailangan na mag-fit siya dun sa case ng power bank. Yan. So, medyo pahaba kasi yung formation ng case ng power bank kaya ganyan din yung gagawin ninyo. Then after that, dun sa na-solder natin na paglalagyan ng wire para i-connect yung positive line na magkabilaan kasi yan kasi yung main negative niya nandun sa center part. So, i-connect nyo lang yan para makuha ninyo or mapag-connect ninyo yung positive line ng mga batteries. So, okay na siya. And then, nandito na yung case ng ating power bank. Ito, available siya sa Shopee. Napakaraming mga binebenta. And hindi naman siya ganun kamahal. Kaya pwedeng-pwede. Magiging sulit yan. At magagamit ninyo ng maayos for your emergency backup power. Ayan. Ganyan yung formation niya. And then next, meron yung positive B- saka B+ na nakalagay sa module mismo ng power bank. Doon nyo lang ikakabit yung dalawang wire. Okay, so lalagyan natin naman ng negative wire yung sa battery. Yan, yung nilalagay natin, brown wire. Yan yung mag-a-act na negative wire papunta doon sa B- ng module ng power bank. And then balik ulit, tapos ibalik ulit yung wire para sa positive. Saka tayo maglalagay ng positive wire na pupunta naman doon sa B+ ng power bank module. Yan. So, ang gagawin ninyo, itatama ninyo yung sukat ng wire doon sa power bank module para hindi masyadong makapal yung doon sa loob. Para hindi ma-force na maipit yung mga wires na yan. So, kailangan sukatin ninyo and yan ang isusulda ninyo doon sa B+ and B- nung
power bank module. Yan, sundan na natin sa kanyang terminal. So yan lang yung ilalagay ninyo actually, yung dalawa na yan and then okay na yung power bank. So after na may solda yung positive and negative, okay na yung power bank. Pwede mo na siyang gamitin. And then ilagay natin yung power button. Then fit na fit po yan. Ang ganda nung kakalabasan mismo ng power bank dahil sa case na to. Transparent, nakikita mo mismo yung loob pero ang linis pa rin. Ayan, nag-o-open na siya. And then meron niyang 4 na screw para sa pag-lock ng kanyang module para hindi uuga. Yan yung ilagay ninyo. Then ilagay yung cover ng kanyang voltmeter, no? Yung indicator. Tapos ipasok. Ang sikreto dito para mas madaling ilagay yung kanyang side cover, kailangan na tanggalin mo muna yung case na nasa gitna and then ipasok mo yung yellow cover dito sa left or right. Unahin nyo muna kasi sobrang higpit yan. Kailangan nyo na i-push ng maayos para maglalak siya. And then meron niyang 4 na screw din. Then okay na siya. Okay, test natin. Ayan. Sa input charging niya, pwede nyong gamitin yung sa Type-C or doon sa micro USB. May dalawa yan. So, pwede nyong gamitin. Yan, gumamit tayo ng micro USB. Tinest din natin doon sa Type-C niya. Okay na okay din. And then, let's try to test kung pwede nga ba siyang gamitin sa mga cellphone natin. Ayan, nakita ninyo, nagcha-charge na yung ating cellphone. Pangalawang phone natin. Check natin. Ayun, actually charge na or full charge na yung phone na isa. And then yung pangatlong phone ay ayan. So makikita ninyo kayang-kaya niyang i-charge yung mga cellphone. So pwede nating pagsabay-sabay, nakikita niyo yung amperahe tumataas siya, nasa 4.8 amps. Ayan. And then eto na siya.